According daw sa mga bagong study mula sa Harvard University, ang totoong ugat pala ay dahil sa lason or harmful toxic na galing sa modern lifestyle natin ngayon. Recently, napatunayan ng mga scientists na napapaligiran tayo ng mga harmful toxins. May mga harmful toxins sa mga kinakain natin dahil sa mga preservatives. May mga harmful toxin galing sa sasakyan at polusyon. May mga toxins sa mga gulay at prutas galing sa mga fertilizer. Ultimo, yung mga gamot na iniinom natin ay nahaluan na din ng mga toxins. Itong mga toxins na ito ay nakakapasok sa katawan natin, pati sa mga dugo at ugat natin. Kaya ang reason kung bakit nagkaka-heart attack at stroke ay dahil may nabubuong arterial plaque sa mga ugat natin bilang proteksyon laban sa mga toxins. Pero ang masamang epekto nito ay yung pagkabit nito sa ibang bahagi ng ugat na ang siyang dahilan kung bakit napakakitid ang daloy ng dugo. Habang dumarami ito sa loob ng maraming taon, ito yung nagpapataas ng blood pressure. At kung ang mga naiipong plaque na ito ay lumaki ng sapat, ito yung pumipigil sa daloy ng dugo at nagreresulta sa isang malubhang stroke. Isipin mo ang tubig na dumadaloy sa hose at isipin mong biglang may malaking baluktot dito. Agad nahihinto ang daloy ng tubig. Ganyan din ang mangyayari kapag may malaking clot sa iyong mga ugat. Hihinto ang daloy ng dugo at magkakaroon ka ng malaking problema, heart attack o stroke. Ito mismo ang nangyari sa akin at ito rin ang nangyari sa milyong-milyong biktima ng heart attack sa buong mundo taon-taon. Ang problema, hindi kayang alisin ng mga modern medicines ang mga toxins na ito sa katawan natin. They can only control the disease, pero hindi sila nakadesenyo para solusyonan ang totoong ugat ng problema. Sabi ni Dr. Wong, kung gusto mo talagang gumaling o makaiwas sa mga delikadong sakit, ang una at pinakamahalagang step na kailangan mong gawin ay alisin ang mga harmful toxins na ito sa katawan mo. Yun lang ang tanging paraan at wala nang iba. Lumapit sa amin si Dr. Wong. Hinawakan at tinignan niya ang palad ko. Nagulat ako sa sumunod na sinabi niya. Sabi niya, ang taas daw ng blood pressure ko. At tinanong niya ako kung inatake na daw ba ako sa puso before. Hindi ako makapaniwala. Paano niya nalaman yun? Marunong pala ang mga Tibetan Qigong doctors ng simpleng pag-obserba lang sa katawan ng tao. Doon ko na ikinwento lahat ng nangyayari sa akin at walang nag-work na mga gamot. Gusto ko daw bang bumaba ang blood pressure ko sa ligtas, epektibo at natural na paraan? Oo naman, sino ba naman ang ayaw? Sabi ni Dr. Wong, ang sagot ay matatagpuan sa mga rare plants at herbs. May mga rare plants at herbs na makakatulong para maalis ang mga harmful toxins sa katawan natin at para mapababa ang blood pressure natin sa natural na paraan. Yung isa sa mga herbs na yon ay ang hawthorn berry. Siguro ngayon mo palang narinig ang herbal na ito. Pero sa East Asia at Asian Oriental Medicine, kilalang kilala ang hawthorn berry bilang natural remedy para sa sakit sa puso, diabetes at cancer.